Nako, sigurado mga sangkay, kapag napanood nyo ito, nalaman nyo ito, talagang magugulantang po kayo. Okay, sadyang napakapait ng nangyayari sa ating bansa, no? Sa mga Pilipino, na kahit po yung mga mayayaman ngayon, nangangaray na po mga sangkay. Hindi lang mga kababayan po natin naghihikaos, no, sa Pilipinas. Pati po yung mga mayayaman, namumroblema na din po. Kung ano yan, mga sangkay, pag-uusapan po natin. Anyway, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto na nga mga sangkay yung malaking problema ngayon ng ating bansa. Kasi binalita po ito. Ayan. Dahil daw po sa tumitinding taas presyo ng fuel, Energy Undersecretary Rowena Guevara said electricity rates may increase further next month. Ayan na naman. Tataas na naman daw po ang singil sa kuryente. Ayan, oh. Electricity rates may increase further next month. Bakit? Kita nyo yung tao, mga sangkay. Galit na galit na. Kaya mag-solar na po talaga. Sobrang lala na po nang nangyayari, mga sangkay, sa ating bansa ngayon. Pambihira. Na hindi na po talaga ito makatarungan, mga sangkay, na ating nawi-witness na itong kuryente sa Pilipinas, yung power supply na binabayaran po ng sambayan ng Pilipino, ay ganun na po katindi ang singilan. Talagang malala na kung sa malala. Isipin nyo, ang Pilipinas, mga sangkay, di naman po tayo mayaman eh. Nakakang toko, pero bakit ganun? Imbis na bigyan ng kaginhawaan ng mga Pilipino, ito na naman. Gagamitin na naman yung ewan ko, ano nang gagawin natin? Solar na lang siguro tayo, guys. No? We might see an increase in power rates, Guevara said in a media briefing. So, tataas na naman, gagamitin na naman po, lalong-lalo na po, nagigera ngayon mga sangkay. Ang Pilipinas naman, mga sangkay, hindi naman po siya ganun ka umaasa talaga sa fuel when it comes to power supply. May ilan mga sangkay sa mga isla. Ilang percent lang. Pero syempre, maaari po itong magamit, mga sangkay, para lamang po masabi na kailangan po ng may reason po sila para gawing mataas ang presyo ng kuryente. Isipin nyo to, tingnan nyo po. Ayon po dito, mga sangkay, sa information na to, Philippines power rates now highest in Southeast Asia. We are the most expensive. The Philippines now has most expensive electricity rates in Southeast Asia. The Department of Energy said, with consumers facing potentially higher power bills next month amid rising fuel costs. Hindi, no? Ba't ganun? Ay, naku, alam nyo, kailangan po talaga papasukin dito yung mas marami pang mga kumpanya na pwedeng magpatayo ng mga supply ng kuryente kasi yung bansa po natin mayaman po sa likas na yaman eh. 'Di ba? Yung mga power supply po natin hindi talaga totally nakaasa sa oil. More on sa kalikasan, 'di ba?
Kaya nga mga sangkay, ngayon 'di ba may pinapatayo isa sa pinakamalaking I think yun daw pong pinakamalaking ah, solar energy sa buong mundo na tinatayo ngayon doon po sa ano, Nueva Ecija. Pero may hawak pa rin oligarko. Ayun, paano pa rin yun? Eh malamang sa malamang, may hawak, Meralco eh. Paano tayo niyan? Ganun pa din. Isipin nyo tayo ang Pilipinas, mga sangkay, pinaka-expensive pagdating po sa electricity. Ayos, pare. DOE Undersecretary Rowena Guevara said the country's average power price reached 12.43 pesos per kilowatt hour in June, surpassing Singapore's average rate by 0.9 per kilowatt hour. Kita nyo? Grabe Singapore. 0.09. Sana all na lang talaga. Ang sakit, no? Ang sakit tingnan eh. Ito yung komento ng taong bayan. Sabi po ni Jonabeth, solar na this. Eh ako nga, napapaisip na rin po ako, magpalagay na rin ng solar. Wala talagang paawat, mga walang puso. Tumaas nga ng kaunti. Yung sahod, tumataas naman kayo monthly. Diba? Dami kasi nagpapasolar, hano. Kaya sa amin, binabawi yung nawalan yung sales. Kaya magpasolar na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Magpasolar na. Sabi dito nang nag-comment, huwag na kaya kumain. Kayo na lang buhayin. Alam niyo, yung mga Pilipino, kahit nahihirapan, nagagawa pa rin pong magpatawa eh. Mukhang ang kuryente ang pinaka-stable na growth rate. Laging pataas. Pero yung sahod mga sangkay, pag tumaas, kaunti lang. Diba? Kaunti lang. Anak ng toko, ayan. Ang sakit. Dude. Ano na ba ang nangyayari sa atin? Saklap, no? Dati nagtatrabaho kami para sa 4Ps. Ngayon naman sa Meralco. Alam niyo, nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos, wala pong ganito. No? May honorarium pa nga daw na natatanggap yung mga consumers noon. Every December. Galing po sa Meralco. Pero ngayon, mga sangkay, anak ng tokwa, anong nangyari sa Pilipinas? Ang saklap eh, no? Nakakainis. Pero, wala tayong magawa. Siguro, ang maganda na lang dyan, mga kababayan, mag-ipon. Mag-ipon para sa solar. No? Kahit siguro, mga halagang 30 mil. No? At least, yung bahay nyo, may 30,000 kayo. Kahit paano, makakapuno na yun ng malaking bayarin sa kuryente. Mababawasan ng gusto. O, kapag may pera ulit, palagay ulit ng mas madami pang solar panel. Mambihira. Ako, napapaisip talaga ako magpalagay ng solar. Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.